Hi to everyone, good morning. I'm Eleanor Corpus. Nandito na naman ako para magbahagi sa inyo ng isang model kung paano gumawa ng pattern ng model na ito. Ito siya. So ayan yung model ng blouse na ating gagawin. Ayan ang model niya. Ayan. At ito naman yung kalalabasan ng pattern. Yan ang front pattern, yun ang back pattern. So, ayan. So, start na tayo. Atin siyang iti-trace, paikot. So, ayan. Nagamit tayo ng ruler para medyo matuwid. Hindi pa ako makalabas para bumili ng pentel pen. So, ito lang. Gusto ko lang habang wala pang gaanong work, makagawa ko ng pattern at may ihagi ko sa inyo. So, ayan. So, dito din. So, ayan. So, ayan, nabakat na natin, no? Wala itong tax. Kasi ito ay pang sapaw doon sa damit na walang manggas, ang jacket. Kung mabiyahe ka o may pupuntahan kang ayaw mo nang makita yung braso mo, ito. So, ayan. Dito, mai-adjust tayo pag gagawa tayo ng model na yan. So, ang ating gagawin, dito, aakyat tayo ng 0.5 cm. So, ayun. Magkat tayo ng 5 cm. So, ayan. Yan ang mga i-adjust natin kapag tayo gagawa ng model na ito. At dito din, aakyat din tayo ng 0.5 cm. Ito nang gagamitin ko. Kasi dapat inches, pero mas madali kasi itong roller. So, ito i-aakyat natin ng, aakyat tayo ng 0.5 cm. Ayan. Palabas tayo dito ng 0.5 cm. And din dito, paakyat tayo ng 1.5. So, marong ako. Ito, 1.5. Lalabas tayo ng 0.5. So, mula doon, guhitan natin pa ganyan, no? So, ito yung 1.5. Ayan. So, guhitan natin siya. Ito lang ang i-adjust yan kapag gagawa tayo ng ganong model. So, lumabas tayo dito ng 5. So, kukurtihan natin. So, ayan. Ayan. Yan ang adjustment niya. So, ayan na. Papasok tayo, tumaas tayo ng 0.5 cm. At mula dito, papasok tayo ng 1 cm. So, ayan. Magkat tayo ng 0.5 cm. At papasok naman tayo ng 1 cm. So, ayan. Ang adjustment kapag tayo ay gumagawa ng ganito. So, ayan siya. Kurtihan natin. So, yun. Ito na yung totoo na neck hole. So, pagdating naman dito sa kilikili niya, bababa tayo ng 2 cm. Lalabas tayo ng 3.5 cm. So, ayan, 3.5 cm. And then, bababa tayo ng 2 cm. So, ayan. Ayan. Ito yung akin sukat ito ha. So, ayan. Ito na yung
Yan na yung tunay na bus. So, lumaki na siya, no? Kasi jacket nga siya. So, ang gagawin natin, i-adjust natin. So, ayan na. So, i-adjust natin ito ng pag ganito. So, naging ganyan na siya. Ito na yung tunay na armhole niya. So, na-adjust na natin yan. Ayun, yan na yung susundan mo hanggang doon. Ito, hindi na ito. Hindi na yan. Sukatin natin ito. Ayan. So, 11 and a half. 11 and a half din dito sa baba. Ayan. 11 and a half. So, ayan. At mula dito sa waistline, susukat tayo ng kukuha tayo ng 47. Ngayon, ito, hindi lang itong haba. Ang haba lang nito ay, so ayan o. Susukat tayo ng 20, pero ito 14 lang siya. Pero no problem kung 14 lang siya. So ayan, guhit na tayo. 11 and a half. So guhit. So guhit tayo dyan. Guhit muna tayo ng ganyan. Pinapakita ko lang sa inyo yung pag-a-adjust kung papaano. So, ayan. Ito yung tunay niyang. Ito na yung guguhitan natin ng broken line. So, ayan. Na siya, broken line. Lumaki na siya. Susimula sa baywang, tinutukan ko para makita ninyo ha. Susukat tayo ng 18 and a half inches. So, ayan. Pwede din itong long siya hanggang floor length siya. Kailangan ang ating gagawin na medyo bitin siya. So, ayan. And then, lagyan natin ng dotted, broken line. So, ayan. Simula dito, so kuha na natin ano, sa ibaba na tayo. Dito na tayo sa ibaba. Susukat tayo ng 8 cm. Ito na nga gamitin natin, centimeter. So, 8 cm. Ayan, 8 cm. Ayan. Mula doon, guhitan natin pababa. Guhitan natin pababa. So, simula doon, sa ating inilabas na 8 cm, guhitan natin papunta doon sa kilikili. Ayan o. So, ayan. So, ang gagawin natin ngayon, tumaas tayo ng 1 cm dito. 1 cm. Ayan, no? And then, so, yan. Pag ganyan, no? Kaya mahalaga rin may ganyan kayo. Ayan. So, ayan. Medyo mataas siyang konti. So, ayan yung back. Yari na yung back. So, hanggang dito ka lang. Ito, wala na yan. Wrong na yan. Ito na yung tama. Yung in-adjust natin dito. Tumaas ng 1.5.
pataas tayo ng 1.5 cm. Dito naman, tumaas tayo ng 0.5 dito sa balikat. And then, pumasok tayo ng 1 cm. 1 cm ang pinasok. Tumaas ng half centimeter, pumasok ng 1 cm. So, ayan na yung kanyang decode. So, gupitin na natin. So, ito tayo sa harap. So, ito yung harap, no? So, atin ulit siyang iti-trace. So, ayan. Iti-trace natin siya para makita nyo kung paano ang paggawa ko na. Ginamit ko ito sa walang dart. Tanda na, walang dart. Itong aking ginamit na, itong pattern na ito na, ayun na ako, ginamit ko dito sa walang dart, ay ito yung Black Bodies Advanced Basic Pattern. Ito yun. So, sabi ko na sa inyo, ito ay pwede sa walang, gagamitin sa walang dart at sa meron. So, ayan. Ayan siya. So, nabakat natin, oh. Matrace natin ito naman ngayon. Ite-trace natin siya. Pag ganun. Ganun din sa... Basta babakatin natin yan. Titignan ninyo mamaya ang kalalabasan yan. So, itong aking kuha na ito, itong aking basic pattern ay pwede sa walang manggas, pwede sa hapit, pwede sa luag, pwede sa polo style. So, ayan. So, nabakat na siya, no? Ay na. So, ito, gagawa na tayo ng front ng ating model. So, ayan. As usual, babakatin natin yan. So, ayan. Kaya itong pattern na ito na fitted ay magagamit sa walang tacks o walang dart na damit. Ito ang kagandahan ng advanced na pattern making. Kasi pwede siya sa maluang, sa loose, pwede rin siya sa fitted. So, ayan. Ito naman atin siyang idudugtong doon. So, ayan. Yan ang kagandahan ng 2 piraso. Pwede mo siyang i-adjust. So, ayan. And then, doon. So, hanggang doon lang muna tayo, no? So, sa harap, ito na yung harap eh. Lalabas tayo ng 1.5 cm. So, yan. At bababa tayo ng 3 cm. So, ayan na yung ito na yung magiging armhole niya, magiging kilikili niya. Dito na papasok. So, ganyan, no? Ang gagawin natin dito, may adjustment. Ang adjustment dito ay babawasan mo ng 0.5 cm. 0.5 cm ang ayan o. 0.5 cm. At kukurtihan mo siya ng paganon. So, ayan siya. I-adjust mo siya doon. So, babakatin natin siyang paganyan. And then, doon na tayo. Ito na yung tunay. Ito na yung hindi tunay, ha. Nandito na. Ito na yung tunay na ito. Yan na yung tunay na
So, ang gagawin natin ito, so, ayun na tayo. Igaganyan natin siya, oh. Yan. Igagano natin siya. Ngayon, susukatin natin ito. Kung ilan yan. 10 and a half. So, 10 and a half din ang ating gagawin doon sa harap. Di doon sa baba. So, ayan. Ang gagawin natin, para makuha natin yung, kukunin mo natin yung haba. Ang haba ay mula sa baywang ay 20. Ayan, o. 20 mula sa baywang. So, yan. Mark. So, ayan na. Ito na yung 20 mula sa baywang. 20 inches mula sa baywang. So, guhit tayo. And then, 10 and a half. Kasi kung ano yung laki doon, yun din ang sa baba ang gagawin mo. And then, lalabas tayo ng 10 cm dito. Lalabas tayo ng 10 cm. So, ayan. Yan. Yan yung 10 cm. So, ang gagawin natin ngayon, kukunin natin yung harap. Kasi may collar ito, so ang ating gagawin ay kukunin natin yung harap. So, para makuha natin yung collar, mula sa baywang, bababa tayo ng 16 cm. 16 cm. Ayan. Yan yung 16 cm. Mula din sa 16 cm, lalabas tayo dito ng guguhit tayo ng 32 inches. 32 cm. So, ayan. So, ayan siya. Atin siya ngayong susukatin kung ilan. Ayan, 32. So, nandito ang 32. Ayan, 32. Simula dyan sa 32, kasi dito, papasok tayo ng 11 cm dito sa harap, sa ibaba. Papasok tayo ng 11 cm. So, ayan. At pagdudugtungin natin yan, yung 11 cm na yon, pagdudugtungin natin dito sa 32 na inilabas natin. So, ganyan ang mangyayari. So, ayan. So, ayan na siya. So, mula dito, ito yung waistline niya. Ayan. 6 and 3/8 mula sa baywang. So, ayan na. Tapos na tayo sa baba. Ang gagawin natin doon sa tagiliran, guguhitan natin papaganon sa baba para mapormahan natin. So, mula doon sa binaba natin, ayan. Guhitan natin para makita ang forma. Ayan. So, ayan na yung tagiliran. At mula dyan sa tagiliran, pupurmahan na natin para magkatulad sila doon sa harap, sa likod. So, ito yung likod. Ito yung back. So, at ang gagawin natin, pagpapantayin natin yung kanilang mula sa kilikili hanggang doon. Ayun, o. Guhitan natin. Ayun, may tanda na siya doon. Ayan. Mula doon, guguhitan natin pa ganyan. So, ayan. Irain yung tagiliran natin. At laylayan. So, dito naman tayo sa may collar sa taas. Dahil ito yung continuous collar.
So, lalagyan natin siya ng collar. So, ang gagawin natin ay ano, simula doon, sa balikat, ayan, eskwala yan ha, eskwala ang ginamit. Itataas mo siya, guhit mo siyang pataas na ganun. Para makuha natin ang collar. So, ang gagawin natin para makuha natin yon, kukunin mo natin ang sukat ng likod. So, ayan yung likod niya ha. 3 and 3/8. So, ang ating ilalagay ito 3 and 3/8. Kasi yun ang kanyang collar sa likod, ang distance. So, mula dyan, sukat tayo ng, ayan, sukat tayo ng 5 cm or 2 inches. Ayan. Ayun. So, ngayon, dahil tapos na to para mapormahan natin ang collar, mula doon sa collar, ayun, mula doon sa 5, guguhitan natin hanggang dito sa may, ayan. So, guhit na tayo. So, andito ang aking lamesa, pero nagtatsaga ako ditong para meron lang akong ma-explain sa inyo na may bahagi na pagtuturo. Dahil kung marami na kaming trabaho, hindi na ako, patapos ng Ramadan, hindi na ako makapagawa ng ganitong tutorial. So, ito, so, ayan siya. Ayan na yung kayarian. So, gagawa ako, drawing ako ng ano, nung ito, para makita nyo yung mailam na maliit siya. Dahil ito yung napakalaki. Pero i-explain ko ba sa inyo, ito ay ang back hole. Back neck hole. Neck hole. Ito naman, 2 inches or 5 cm. Doon papasok ka ng 0.5 cm. And then doon, lalabas ka ng 1.5 cm. Bababa ka ng 3 cm. So, ayan, 3. Tapos, lalabas ka doon ng 1.5 cm. So, ayan. Ayan siya. Ayan na. Ito na yung collar niya. Hanggang doon, oh. Ayun. Ayan ang collar niya. Ayan na. So, dito, mula dito sa gitna, dito sa harap, papasok ng 11 cm. 11 cm. 4 and 3/8. Ngayon, para kukunin mo yung side, susukatin mo yung side ng back, and then, kung ilan ang sukat noon, yun ang ilalagay mo doon, markahan mo, and then, guhitan mo siya papunta dito sa ipinasok mo na 11 cm mula dito sa center. Yan. O, ayan. Tapos na tayo sa harap. So, ito ay mula doon sa baywang, bababa ng 6 and 3/8. And then, lalabas ng 12.5 inches. Mula sa baywang, bababa ng 6 and 3/8. At mula doon sa binaba mo, lumabas ka ng 12.5. Yun ang guhit mula doon sa collar, gitna, at mula dito sa gitna, papunta doon sa baba. So, ayan, tapos na tayo sa harap. Susunod naman natin ay ang sleeve niya, kung paano gagawin. So, gagawa na tayo ng manggas. Ang gagawin natin, susukatin natin yung armhole niya, kung ilan, bago tayo gumawa ng manggas. So, ayan na. Ito yung manggas. 10 and 1/4. So, ayan. Ang harap na armhole niya ay 10 and 1/4.
Ang likod ay 11 1/4, so 21 and a half. So, gagawa na tayo ng manggas. So, paggawa ng manggas, ang ating gagawin ay 6 and a half o 6 and 3/8 ang kanyang pinaka-head para standing siya. Ayan. And then, yung bicep niya ay 16, so 8. Ayan. Kaya, yung mga turo ko sa, sa black bodies, fitted black bodies, yun ay mga basihan yun. Pero susundin nyo ang sukat ng inyong gagawan. Guidelines lang yun kung paano gumawa ng pattern, mag-drop ng basic pattern. So, ayan. Hatiin natin yan. As usual, hati. Hati siya. And then, ganun din, bababa tayo ng 2 inches kapag back. Back yan. So, ang gagawin natin uli, i-connect natin yan siya. Yun. Yun. So, kunin natin ang kalahati. Ayan. Dito, magbaba tayo ng 1 cm. Dito naman, magtaas tayo ng 1/2 inch. 1/2 inch. So, atin na siyang kurtihan. Ayan. Kaya, sa bawat gagawin natin, meron tayong mga adjustment. So, ayan. Meron pa akong ituturo sa inyo na paggawa ng, isa pang klase ng paggawa ng sleeve. So, ayan ang sleeve niya. So, ayan ang back. So, gagawa naman tayo ng front. So, guhit ulit dyan. So, ayan. So, ayan siya. Bababa tayo ng 2 1/4 kapag harap. So, ito ay front. Guhit ulit as usual. Guhit mula dun sa sentro. Pag ganyan. Dito sa pangalawa. And then din dito sa panghuli. So, ayan. And then hatiin natin. Sige, bukatin natin ha. Nakita niyo. Ayan. So, hati. Kaya araw-araw ako nag-ano ng tutorial kasi pag marami na kaming trabaho, hindi na ako makagawa. So, ayan, inaano ko yung kakataon. So, ito, 1/2 inch ang ating. And then, dito, ay 3/4. So, ayan. So, korte siya. Ayan. So, yari na yung manggas natin. Yung head niya. So, dito naman sa baba. So, ang ating manggas ay 21 1/2 ang kanyang (21 1/2). So, guhit muna tayo para makita natin ang sentro. So, 21 1/2. So,
Ayan. Meron din dito. So, doon sa front, 16 cm. Dito naman ay 15 cm sa harap. Ito yung front. So, ating guhit. So, ayan na yung manggas. Yari na yung manggas. Ayan, yari na ang manggas. So, dito, ayan na. So, ang sukat ng manggas niya, ng bottom ng manggas niya ay 12 and 1/4. So, 12 and 1/4. Ito naman, ang haba ng manggas niya ay 21 and a half. So, ang bicep ay 16. Ang head niya ay 6 and 3/4. Ang head ay 6 and 3/4. Ayan. So, ito na yung manggas. So, gupitin na natin. So, ulitin ko. Ang bicep niya ay 16. Ang head niya ay 6 and 3/4. Ang haba ng manggas ay 21 and a half. And then, dun sa kalahati, yung front ay 15 cm ang bottom. Ang back ay 16 cm. So, ayan. So, bali 12 and 1/4 lahat. So, ito na. Yari na yung ating front pattern. Ayan siya. Oh. Ayan siya. Ayan siya. And then, ito yung back pattern niya. So, ayan. Yan yung back pattern niya. Ito yung manggas. So, ayan yung manggas niya. Ang ginamit kong basic pattern ay ito. May tacks. Ayan. Yan yung back. Yan yung ginamit kong pattern. Ito naman yung front. So, dalawa siyang piraso. So, ayan. Ang pattern na ito ay pwedeng gawin sa walang tacks. So, i-adjust mo lang. So, yan. Nakita naman ninyo kung paano ko ginawa. So, sana may natutunan kayo. Hopefully, please like and share. And then, ring the bell. So, pag meron naman uli akong i-upload na tutorials, ay makita ninyo. At i-grab ninyo itong pagtuturo kong ito. Guidelines ito. Halimbawa, ito gamit ko ay aking sukat. So, kapag kayo ay gagawa ng ganito, i-adjust nyo na lang kung ano yung sukat ng inyong gagawin. So, thanks for watching. God bless us all. Bye-bye.